Manalangin muna. Okay, basahin natin Ephesians chapter 5 verses 1 to 15. Salitan po natin basahin ng wikang English. Actually, kung wala po kayong Bible, meron tayong mga Bibles doon na nakuha po na yung dati nating kinabi. Sino po yung mga walang dalang Bible dyan? Bigyan sila, mahal. Bigyan natin sila. Pasuyo na lang, patulong na lang, bebe, para mabilis. Yung mga walang dalang Bible. Pengi nga rin ako sis ng isa. Kaya Manuel. Nag-iisa kayo po. Walang bakit dyan. Nag-iisa kayo. Para matuto tayo magbuklat ng mga Biblia. Pwedeng tuloyin dito, pero mas maganda matutuloy tayo magbuklat ng ating mga Biblia. Ephesians chapter 5 verses 1 to 15. Rooted in the faith, growing in grace. Sa wikang Tagalog, inugatan sa pananampalataya, lumalago sa biyaya. Amen? So balikan natin ating text. So Ephesians chapter 5 verses 1 to 15. Isaalan pahing nga ng isa. Ate pahing isang Bible please. May ipakita lang ko sa mga kapatiran muna bago tayo magsimula. Yung mga walang dalang Bibles, kung sakasakaling wala po kayong Bibles, meron tayong available dito. Makikita nyo mga kapatid, okay lang i-play mo na CJ ha. Makikita nyo sa ating mga Bibles dito, may number yan. Tingnan nyo muna mga kapatid ha. May number yan sa harapan. Chan, sandali lang. Makinig muna. May number yan dito sa taas, sa kanan. At may number din dito yan sa gilid. Sundan nyo po muna ako. Ayan. Nakasulat sa baba. Church property, please do not take home. So dito pwede natin gamitin pero huwag dadalhin sa bahay. Nakuha po? Okay, buksan natin sa first page. Ayan, sa first page, buksan natin. May nakasulat, may love letter ako dyan eh. Isa test. Ito muna sa first page. Over, first page yan. Basahin natin. Masundan niyo ako ng inyong mga mata. Ang Bibliang ito ay pagmamayari ng Lighthouse International Baptist Church Tagaytay Mission. Mga tamang pamamaraan sa paggamit itong Biblia. Bigyang galang ang paggamit nito. So ayusin. Amen. Ito ay salita ng Diyos para sa atin. Hindi lamang naglalaman, kundi ito mismong salita ng Diyos para sa atin. Kaya dapat nating ingatan.
Ingatan ang paggamit nito. Pangatlo, ito ay gamit lamang sa loob ng simbahan. Kasi alam ko may mga Bible kayo sa bahay. Not unless kung wala, pwede natin kayong bigyan. Ito hindi maaaring iuwi sa inyong tahanan kasi nga church property. Okay. Panglima, huwag itong sulatan o markahan man. So, huwag yung susulatan, huwag yung mamarkahan, hayaan nyo lang na ganyan siya at malinis. Pang-anim, huwag itong tupiin, pilasin o punitin man. Number 7, iayos ang pwesto nito at isauli ng waso sa tamang lalagyan. So, pansamantala, doon muna natin ilalagay. Number 8, basahin, higit sa lahat, unawain, mahalin, at higit sa lahat, lalo pa, isabuhay o sundin ang mga nilalaman nito upang ang buhay mo ay pagpalain ng ating Diyos na banal at dakila. Sabi sa Psalms ng mga awit 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So we can Tagalog, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So mga kapatid, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Amen? Sa ating buhay. So hindi yan display sa bahay, ang Biblia. Hindi lang inilalagyan. Ilalagay sa taas ng bahay natin, sinasama sa mga libro, pinapatong sa table, hindi. Dapat dyan, binabasa, inuunawa. Amen? At higit sa lahat, isinasabuhay ang mga salita ng Diyos. Saan din napansin yung salamin? Baka napansin nyo, baka may nakakita. Okay? Basahin natin Ephesians chapter 5, verses 1 to 15. English lang pong babasahin natin. Nakita na po, say amen? O, ba't wala kayong dalawa? Dito na kayo nakatira, hindi pa kayo ginagawa. Nag-iisa kayo. Ephesians chapter 5 verses 1 to 15. Dapat kabisado natin ang mga libro sa Biblia. Amen? Sa Old Testament, ilan? Ilan? Nalimutan na. 39. Okay, sa New Testament, 27. May quiz tayo mamaya. Okay, basahin ko verse 1 kay verse 2, English lang po. Be therefore followers of God as dear children. Sa verse 2 kayo po. Sa basa, sabay-sabay. Verse 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named unto you among you, as becometh saints. Verse 4. Verse 5. For this you know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no one deceive you with vain words, for because these things started from the children of disobedience. Okay, verse 7. Be not ye therefore partakers with them. 8. For ye are sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Okay, verse 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness, and righteousness, and truth. Verse 10. Proving what is acceptable unto the Lord. Verse 11. And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So we come sa talatang 12. For if they speak of those things which are not Okay, verse 13. For all these things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Verse 14. Wherefore he said that you awake those that sleep and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Sabay-sabay po tayo sa talatang 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, pagpalaan pa ng kanyang mga salita, tayo po'y makakaupo na. Okay. Relax po tayo, basahin ko po yung Tagalog, no? Maganda na pong bawat isa. Sabi nito, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. O, napakalinaw niyan, di ba? Be therefore followers of God as dear children. Naalala ko na ako'y third year high school, sabi sa akin ng aking teacher,
mag-drawing kayo ng isang larawan, yung magandang halimbawa sa inyo na gusto niyong tularan. Hindi naman idolo. Alam natin, dapat iidolo natin, number 1, ang Diyos lang. Sabi ng aming teacher, si Mr. Partosa sa Bukisan, dyan sa Silang. Gumawa kayo, mag-drawing kayo ng isang tao na nais yung tularan at bakit. So, nag-isip ako, sino ba? Superhero yung drawing ko. Hindi naman ako marunong mag-drawing ng superhero eh. Ang alam ko lang mukha, bilog, mata, di ba? Half circle, ilong, triangle. Hindi ako ganun kagaling mag-drawing ng mukha. So sabi ko, sige, bahala si Batman. Drawing ako ng isang mama. Tapos yung drawing ko, nag-iisip siya ng ganyan. Tapos doon sa iniisip niya, para may nakasulat na isang bata nag-iisip ng ganyan. Tapos drawing ako ng ganun. Sa loob may drawing din na mayroong isang matanda na nagtatrabaho. Tinanong ako ng teacher ko, explain nyo kung sino yung drawing nyo at bakit. So, yung mga klasiko, superhero, si Superman, si Batman at iba pa. Sabi sa akin ng teacher ko, sino yung drawing mo at bakit siya yung nais mong tularan? Sabi ko sa harapan, kasi isa-isa kami pinatayo, itong drawing ko walang iba kundi yung picture ng tatay ko, pero layo. So, tatay ko yan, intindihin nyo na lang kasi hindi ko ganun kagaling mag-drawing. Sabi ng teacher ko, bakit yung mukha ng tatay mong drawing mo? Kasi gusto ko pong tularan yung kasipagan ng tatay ko. Masipag talaga tatay ko. Hindi mo siya makikitang walang ginagawa, no? So, lahat, aparador sa bahay, iskaparate, lahat ng pwede niyang gawing ginagawa niya. Tapal dito, tapal doon. Masipag ang tatay ko. Naaalala ko, ako'y pinalo niya. Hindi ko makakalimutan yun eh. Pero bata pa ako. Nung pinahiga niya ako sa lamesa, kumuha siya ng sinturon at pinalo-palo niya ako sa puwet. Alam ko na niya ako pinalo kasi mali ko talaga kasi makulit ako nung bata ako. So, meron tayong gusto mga sundan sa buhay na ito. Amen? Maybe your teacher, di ba? Maybe isang bayani na gusto mong tularan. Okay? O sino mang tao na ginagalang mo. Maring magulang at sino man. Pero sa ating mga Kristiyano, sa usaping ito, sabi ito, be therefore followers of God as dear children. Sa wikang Tagalog, kayo nga'y mangagsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Kung meron po tayo mga kapatid na gagawing idolo sa mundong ito, o tutularan, o naistularan, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Ang ating Ama sa Langit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakuha po, sapagkat ang ating Ama hindi naman talaga magpapakita. Pero sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa Kanya ay nakakita na rin sa Ama. Hindi man natin nakita si Kristo ng face to face, pero sabi ng Bible, mapalad sila na hindi nakakita pero nananampalataya sa Kanya. Nakuha po mga kapatid. So kung meron tayong dapat tularan, walang iba kundi si Kristo. Ang kabanalan niya, amen, ang kabutihan niya, ang kadakilaan ng Diyos, ang pagiging niyang mahinahon, mahinuhod, mabuti. Siya'y lumakad ng banal na walang kasalanan. Yun ang dapat nating tularan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, and in application this morning, today, mga kapatid, dapat nating tularan ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga ng Bible, diba, be ye holy as your heavenly Father in heaven is holy. Maging nga kayong mga banal, lumakad kayo ng buhay sa kabanalan sapagkat ang inyong Ama sa Langit ay banal. Nakuha po mga kapatid. Pangalawa, sabi nito, gayahin natin ang Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Okay? Kung ang Diyos ay banal, dapat ang lakad natin ay banal. Amen? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, dapat lumakad din tayo ng may pag-ibig at walang kamuhian sa ating puso. Kung ang Diyos ay pasensyoso, ganun din dapat tayo, habaan natin ang ating pasensya. Pasawin nga mo ni mga bata dyan, ikaw mo maingay. Huwag mo na maglaro dyan. Pasok na lang kayo dito, be. Huwag mo na maglaro kasi maingay yung bola. Okay? So yun po mga kapatid, nais ng Diyos na tayo po ay tumulad sa Kanya. Kaya kung meron po tayong gagawing napakahalagang taong tularan na talaga namang hindi ka mahihiya, mapapahiya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sapagat wala na pong tutulad pa sa Kanya. Siyang dapat nating tularan.
Okay, ano bang dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano? Sabi ito, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and as a sacrifice to God for sweet smelling savor. Sabi ng ating Panginoon, kayo nga ay lumakad sa pag-ibig. Kung paano si Kristo na nagmahal sa atin at binigay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at sakripisyo para sa Diyos bilang isang mabangong samyo o amoy. Mga kapatid, sabi dito, no, lumakad tayo sa pag-ibig. Amen? Sabi nga sa isang awit, diba, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Abay, kung ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid, therefore, lumakad din tayo sa mundong ito na umiibig sa ating Panginoon. At kung tayo mga kapatid ay umiibig sa Kanya, dapat nga makita ito sa ating mga gawa't pamumuhay. Okay, paano ba umibig ang Diyos sa atin? Nakita natin, di ba? At bilanggit sa atin ng Biblia kung paano. Sabi diyan, no, inibig tayo ng Diyos, hindi dahil tayo kaibig-ibig. Inibig niya tayo sapagkat dati niya tayo mga kaaway. Sabi nga sa Romans, mga kapatid, tayo po ay mga dating alipin ng Diyos, kaaway ng Diyos, kalaban ng sanlibutan, at iba pa. Kalaban tayo ng Diyos. Sige pe, okay lang. Kaya? Thank you, kuya. No? So tayo ay minahal ng Diyos, hindi dahil tayo kaibig-ibig. Minahal tayo ng Diyos sapagkat mga kapatid, wala tayong kakayanan nung una na ibigin siya. Ang dati nating buhay ay layo sa Diyos, dati nga tayo mga kaaway, tayo ay nasa lugmok at putikan ng kasalanan, pero minahal tayo ng Diyos nang walang pag-alinlangan, walang kondisyon. Sabi dito, inalay niya ang kanyang sarili bilang alay, bilang handog, bilang sakripisyo. Isipin mo, ang ating Ama sa Langit hindi nagdalawang isip. Naibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mapako sa krus ng Kalbaryo para lang sa atin. Hindi ganun kadali. Nang yung anak para sa mga taong para bang walang kwenta. Sinangan, nilikha mo na sila, nagkasala pa sila, tapos walang kakainang mabago ang kanilang buhay. Anong ginawa pa ng ating Ama sa Langit? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Meron pa bang higit sa pag-ibig ng Diyos? Wala, mga kapatid, wala. Wala nang hihigit pa. So kung tayo mga kapatid ay inibig ng Diyos, sabi dito, tayo rin ay lumakad sa pag-ibig. Dapat po sa ating mga Kristiyano, hindi sa atin makita yung kamuhian. Muhing-muhi ako sa leader nito kasi napakasama niya. Hindi dapat ganun mga kapatid. Sabi ng Bible, di ba sa ating pinag-aralan kanina, ipanalangin ang lahat ng tao. Silang mga nakaupo, nasa kapangyarihan, lahat ng tao ipanalangin, sabi ng Diyos. Kahit pang ating mga kaaway. So minahal tayo ng Diyos. Abay dapat din tayo magmahal sa iba, kahit sa mga taong ayaw sa atin. Amen? Okay, sabi nito, inibig niya tayo, hinain niya ang kanyang buhay, ginawa niyang sakripisyo para sa atin, bilang isang mabuting pabango sa Diyos, samyo sa Diyos. Pag tayo pala umiibig mga kapatid, hindi lang pala sa salita dapat ipakita natin ito. Ito ay nagiging mabangong halimuyak sa Diyos. Pag tayo po'y umiibig sa kapwa, maging sa ating Diyos lalo pa. Sabi nito, bilang Kristiyano, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So tanda natin ito mga kapatid, pag tayo po'y lumalakad, pag iniibig natin ang Diyos mga kapatid sa ating buhay, tayo po ay nagsisilbing masarap na pabango sa Diyos pag tayo po'y nagmamahal sa Kanya. Okay, sa verse 3, ano dapat ang ating lakad bilang Kristiyano? Ano dapat ang ating mga iwaksik at tanggalin sa ating buhay? Sabi dito, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be
one's name among you and become it that as become it saints. So ito sa wikang Tagalog, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, eto pakikiapid sa mga mag-asawa ito. Sa atin naman, sa mga binata't dalaga, ang tawag naman dyan, fornication. No? So sabi dito, ang pakikiapid bilang Kristyano sa mga mag-asawa, hindi dapat ito makita sa atin. Nakuha po mga kapatid. Dito sa Tagaytay, meron tayong kailangang partner ditong ayusin. Sa atin lang po bilang pastor, hindi ko sila pwedeng may ikasal kasi nga, una, may mga dapat ayusin sa pangalan ng iba pa. Pero pwede tayo magbigay ng basbas sa kanila. Amen? Nakuha po mga kapatid, para lang may ayos ang kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Nakuha po mga kapatid. Okay, sabi ito, dapat hindi makita sa atin yon. Sabi ito, at ang lahat ng anyo ng karumihan, hindi dapat makita sa buhay natin bilang Kristyano o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O, nakikinig po ba ang lahat? Abay, binanal tayo ng Diyos eh. Dapat hindi ito sa ating makita anumang anyo ng karumihan sa ating buhay. Hindi dapat ito makita sa atin. Bakit, pastor? O ano pa at bakit? Sabi ito, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting which are not convenient, but rather giving of thanks. Sa Tagalog, o karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro. Oy, yung jesting pala, pagbibiro. O, alam nyo na, di ba? Ang jesting sa Bible, yan, J-E-S-T. Pagbibiro, na di nararapat, kundi kayo mapagpasalamat. Yung mga frank-frank, may mga frank pagbibiro na nakakasakit ka na, tama? Eh, pambihira, hold upin mo ba naman? Sasabihin mo sa police frank, eh, police pa rin na ano mo. Buti ka nang magbaril. Buti hindi ka binaril. Mga kapatid, huwag tayong makikigaya sa prank. Ano sabi ng Bible? Huwag dapat makita sa atin yon. Eh no, o karumihan man, anumang uri ng karumihan. Mga mangmang na pananalita, mga pananalita na hindi kaaya-aya. Nanluloko ka ng tao. O, di ba? O anumang salita na hindi maganda pakinggan, kahit pa pagbibiro. Hindi dapat ito makita sa atin, sapagat yan ay di nararapat kundi kayo magpasalamat. So, pastor, kasi ito yung ano, sa, di ba yung mga vlogger ngayon, para lang sumikat, dumami ang views. Kahit murang-murahin nila ang tao, okay lang. Kahit gumawa sila ng masama, para bang pinapakita, wala ka ng paggalang sa magulang mo because it is a prank. Ano sabi ng Bible? Jesting, ang pagbibiro ay hindi tama. Hindi dapat makita sa atin yun bilang mga Kristyano. Amen? Sapagat inaaniyahan tayo ng Diyos na tayo po ay mamuhay sa kabanalan at inaaniyahan tayo ng Diyos mga kapatid na mamuhay sa katwiran. Diinan mo na lang para mag-ibig tayo. So mga kapatid, sabi dito sa wikang sa talatang, saan tayo? Verse 4. Ayan. So lahat ng uri ng karumihan hindi dapat makita sa atin. Foolish talking, mga mangmang na pananalita, mga pagbibiro na hindi nakakabuti sa iba. So bagko sabi ito na tayo ay magpasalamat sa Diyos. Huwag natin gagawin para lang sumikat tayo, hindi ganoon. Kung yun ay ginagawa ng mundo, huwag tayong gumaya doon. Okay? Sabi sa verse 5, for this you know that no whoremonger, nor unclean person, or covetous man, who is an idolater, have any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Sapagat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, o na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. So, tayo bilang Kristyano, ang kagandahan sa ating baptism, mga kapatid,
hinahayag natin kung ano yung tama. Hindi tayo sugar-coated gospel. Okay, naniniwala, ang Baptist preachers mga kapatid, hindi tayo mga kapatid, hindi kami nag-sugarcoat sa salita ng Diyos. Pag yan ay mali, mali. Pag sinabi mo pakikapit, pakikapit yan. Pag sinabi mo mahala yan, mahala yan. Amen? At pag sinabi ng Diyos, lumakad ka sa kalinisan, kabanalan, abay, lumakad tayo sa kalinisan, kabanalan, sapagkat sabi ng Diyos, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaya dapat hindi makita ito sa atin mga kapatid. Ang ating tema mga kapatid, anong sabi ron? Rooted in the faith, growing in grace. Paano ka uugat sa pananampalataya pag tayo po'y paano ka lalalim sa pananampalataya kapag tayo po'y namumuhay sa kasalanan? Paano ka lalago sa biyaya ng Diyos? Pinuspos na tayo ng biyaya ng Diyos Nakuha niyo mga kapatid? Nasa iyo na lahat, binigyan na ng Diyos sa iyo lahat ng biyaya niya Tapos namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Nakuha po mga kapatid? Malinaw po ba yun? Abay, kung gusto mong umugat ka sa pananampalataya, lumakad tayo sa sinasabi ng Biblia. Abay, kung gusto mong lumago sa biyaya ng Diyos, dapat makita sa atin ang biyaya nga ni Kristo. Huwag mong itago. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi dapat tayo, kumbaga, hindi dapat tayo, anong tawag doon, mabigkasan o mabansagan ay, mga Baptist. Okay, yung ibang tawag, yung ibang mga kulto, tinatawag tayong Baptist na Baptist daw Yung iba bakting. Sa amin ang bakting sa probinsya, baboy. Ito ang salita ng Diyos Pero maraming Kristiyano hindi sinusunod. Anong pagkakaiba mo sa mga politicians na alam ang batas pero hindi sinusunod, tama? Bawal ang korupsyon pero korap sila. Nakuha niyo mga kapatid? O tayo Kristiyano, eto na lahat, hinayag na sa atin ng Diyos kung ano dapat ang ating lagat at hindi. Kung ano dapat ang ating gawain bilang Kristiyano, katuwiran, kabanalan. Pero check natin mga kapatid ang ating mga lakad, kung lumalakad nga tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Sabi ito, for this you know, Tagalog, sapagkat talas sa inyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamahalin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaya pag sinabi nating sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin, hindi lang yung ribulto nandyan at tumuluhod ka. Pag sinabi nating Diyos-Diyosan, Manuel, Daniel, anumang bagay, tao, lugar, pangyayari na pinapalahagan mo ng gusto kaysa sa Diyos, ang tawag dun ay Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung best friend mo, mas mahalaga pa sa'yo kaysa sa pananambahan, kaysa sa Diyos. Kasi makikipagkita ako sa best friend ko ngayon Simula ng pagkabata, hindi ko na siya nakita. Ngayon may chance na magkita kami. Nataon ng linggo. Sino unahin mo? Natural dapat ang Diyos. Amen? Hello mga kapatid. May lakad, may outing, may pamamasyal at iba pa may nagya. Libre lahat. Oy, libre. Sinong tatanggi? Nagkataon, araw ng Panginoon, araw ng pananampalataya, sinong pipiliin mo? Nakuha niyo mga kapatid, Diyos-Diyosan. Trabaho, negosyo, araw ng pananampalataya, sinong pipiliin mo? Mga kapatid, kung gusto mong sumagana lalo sa iyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, lumago ka sa pananampalataya, sundin natin to. Wala pong shortcut sa pagpapala ng Diyos. Kailangan po tayong sumunod. Walang pagkakaiba yun sa batas ng Pilipinas. Alam mong batas. Kasimple lang, bawal tumawid. Nakita mo na, bawal tumawid, nakamamatay. Nagmamadali ako, isang tawiran ko lang, nandun na ako, hindi ko malilate. Sumuway ka sa batas, nahagip kayo ng sasakyan, bumulagta ka. Anong sabi ng batas? Sumunod ka. Ganun di sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos mali, mali, huwag mong gawin. Pag sinabi ng Diyos itong dapat mong gawin, gawin mo ito. Mapapabuti ka.
O, kung sumunod siya sa pedestrian lane, kung naglakad siya sa pedestrian lane, nabangga pa siya. Nabangga, pastor. Pero alam mo ba, pag tumawid ka sa pedestrian lane, once na tumawid ka dyan, nabangga ka ng sasakyan, wala kang kasalanan. Kasi sa batas po, uunahing priority patawirin ang nasa pedestrian lane. Pag binangga mo yan na may kasalanan ng automatic driver. Pedestrian lane yun eh. General rule yun mga kapatid. Pag ang Bible mga kapatid hindi natin nilakaran, pwede kang mapahamak at mapariwara ang buhay mo. Gusto mo ng pagkapala, maayos na buhay, ito oh, wala na shortcut. Ang problema sa atin kasi, akala natin tama, sinushortcut natin. Nakuha po mga kapatid. Kahit sa ating bansa, di ba? Ano yun? Flood control project. Hindi lang pala sa isang lugar yun. Sa iba't ibang probinsya, daang milyon. Pumunta lang sa bulsa ng ilang politicians. Nakakalungkot. Mayaman ang Pilipinas kung tutuusin. Kaso, maraming alam ang batas, pero hindi sinusunod. Mga kapatid, yun ang nakakalungkot lang. Sabi rito, ang mga gumagawa ng mga ganong karumihan ay walang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ni Kristo at ng Diyos Ama. Wala tayong mamanahin pagka ganon tayo. Namumuhay tayo sa kasalanan. Ano ba, pastor? Sabi rito sa verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Sabi ito, huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kanino galit ang Diyos? Sa mga sumusunurin niyang anak? Hindi. Galit ang Diyos, tanda natin to, sa mga anak na sumusuway sa Kanya. Okay, kung ikaw nga magulang, natutuwa ka sa masunurin mong anak, tama? Sa palagay mo, hindi ka magagalit sa matigas na ulo mong anak, pasuway? Sinong normal na magulang sa kaisipan ang matutuwa pag pasuway ang kanyang anak? Lagi kang pinapatawag sa school, iniimbitahan ka sa barangay, ang bihirang isang araw, iimbitahan ka sa pulis, kasi sangkot yung anak mo. Sino magulang ang matutuwa? Mga kapatid, kahit ang Diyos hindi siya nalulugod sa mga Kristiyanong pasuway. No, anak ng pagsuway, anak ba tayo ng pagsuway? Hindi. Si Satanas, sumuway sa Diyos. Abay, huwag tayong mamuhay para bang hindi tayo anak ng Diyos. Nakuha po mga kapatid, ang Kristiyano dapat nagiging tayong pagkapala sa isang lugar, hindi tayo pasuway sa isang lugar. Dapat blessing ka kung nasaan ka, pagpapala ka. Kung nasaan ka, dapat asin ka. Kung nasaan ka, dapat liwanag ka. Makikita sa'yo dapat ang magandang halimbawa. Ay pambihira, Kristiyano ka, yung bakura mo napakadumi, mukhang basura ha. Kristiyano yan ha. Kung Kristiyano yan, manamit, akala mo parang yung adik-adik kasi butas-butas ang pantalon eh. May mga hikaw sa ilong, hikaw sa kilay, hikaw sa dila, lahat pinaghihikawan na. Tapos sasabihin mo pa, Bible Baptist ka, Kristiyano ka. Hello, ganun ba si Kristo? Si Kristo ba may mga butas sa tenga? May butas ba si tenga sa ilong si Kristo? Yung mga apostoles niya, may mga hikaw ba sa mukha? Mahaba ba talaga buhok ni Kristo? Hindi, maayos siya. Maikli ang buhok ni Kristo, hindi po hippie, hindi punkers, hindi hip-hop si Kristo. Hindi po tayong ganung simbahan tinotolerate ang mga yun sapagkat hindi magandang halimbawa yun. Kahit nga sa loob ng ating simbahan, wala tayong sayawan dito, street dancing for Jesus. Kailan si Kristo nag-street dance? At kailan sinabi niya sa Bible na mag-street dance kayo dyan? Mga kapatid, pamumuhay ang tinutukoy doon. Buhay ng Kristiyano, kamusta ang buhay mo? Sabi ito sa mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos, siya ay galit. Dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. O mga anak, pag kayo sumusuway, tubig.
Pag sumusuway tayo sa Diyos, mga kapatid, hindi siya natutuwa. Nagagalit ang Diyos. Kaya mga anak, sa ating mga anak, may mga anak dito yung people. Huwag kayong pasukoy sa magulang nyo. Pambihira, Sister Tess. Kapagod ang trabaho, MJ. Carlos, ni mama nyo. Kung isipin mo kung 100 container yan, o sabihin natin 200 container maghapon, yun yung binubuhat ng nanay nyo. Araw-araw, nila Kuya Christian nyo. Kapagod yun. Umulan, umaraw. Sa pagdadrive, sasagasaan ng ulan araw. Pwedeng magkasakit. Paano pag nagkasakit to? Paano pag nagkasakit sila mama nyo? Paano kayo? Bay, dapat tumulong kayo, amen? Huwag kayong magpasuwa, hindi laging malakas si mama, si kuya. Nakuha mga kapatid, iniisip niyan pagkain nyo araw-araw. Mga anak, ati ko naman yung cellphone. Iniisip niyan pambili nyo ng gamit sa pasukan. Iniisip niyan pambaon-baon nyo araw-araw. Tapos, makinig, magpapasaway tayo sa magulang natin. May makonsensya naman kayo mga anak, mga young people. Nakakapagod. Kayo ang iniisip. Tayo minsan iniisip natin, sarili lang natin Makakain, makapasok sa school, para bang wala tayong concern kay nanay, kay tatay. Hello? Anak ng pasuway, huwag tayong magpasaway. Amen? Dapat anak ka ng masunuring kang anak. O tayo mga Kristyano, dapat ganun tayo pasaway sa Diyos. Makita sa atin mga kapatid, ay pambihira to, paano ka pagpapalain ng Diyos kung pasaway ka? Hindi ka nakakatuwang sa, kumbaga, pagbubuhat ng simbahan. Hindi tayo tumutulong. Hindi tayo nakikiisa. Paano tayo pagpapalain bilang simbahan? Huwag tayo maging anak ng pasaway. Amen? Huwag tayo maging anak ng pagsuway. Kasi anak tayo, si Kristo ngayon, masunurin sa kanyang amay. Tapos tayo, hindi tayo susunod sa kanya. Tayo naman siya. Okay, may pagpapala ba sa mga anak na pasaway? Oh, mga anak, someday magiging magulang din kayo. Mararanasan nyo rin ang hirap para maging magulang. Hindi ganun kadali. Okay, sabi ito sa verse 7. Be not ye therefore partakers with them. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Abay, mga pasaway na bata, ano sabi ito? Huwag kayong makibahagi, huwag nyo silang gayahin. Hello? Yung mga Kristiyano, para bang mukhang hindi Kristiyano yung buhay nito Pasaway sa Diyos Walang pakialam sa gawain ng Panginoon. Hindi mo makita sa kanya yung concern sa simbahan. Pag sinabing simbahan, hindi itong building Pag sinabi nating simbahan, tayo po yung tao na miyembro ng kanyang simbahan. Walang concern. Ganun bang Kristiyano? Walang concern. Wala man lang pakikibahagi sa pagsisikap ng simbahan ni Kristo. Darating lang itong malupit. Once a year lang darating kapag anniversary lang. Saka dadala. May gana pang manita. Uutusan pa si pastor. Kapal naman ang mukha ng Kristiyano ko. Uutusan ba ibang Kristiyano? Bihira yan. Huwag tayo maging anak ng pasaway. Amen? Tumulong ka. Makibahagi ka sa tama. Huwag kang gumaya sa mali. Natawa ko na sabi ng isang pastor. Anniversary nila. Kayo. Sabi ng pastor. Dumadami lang tayo pag araw ng anniversary. Sabi ng pastor. Dumadami lang tayo kapag birthday ng simbahan. Punong-puno tayo. Bakit? Sapagkat 1 taon kayong wala sa simbahan. Pag anniversary lang, tsaka lang kayo darating. At yung iba ron ay pasaway pa. Hindi na nga tumulong. Umatin lang para kumain. At naghakot pa. Nag-sharon pa. Paglang mukha. Hindi na nga tumulong, nag-sharon pa.
Okay. Sabi ng mga kapatid, huwag tayo makibahagi sa kanila. Minsan kung sino yung mapuna sa simbahan, hindi yan dapat. Minsan mo lang yun makita, hindi talaga tumutulong yan. Pero yung mga tumutulong, walang angal. Hello? Maangal ba kayo mga tumutulong? Hindi. Kasi actually mga kapatid, yung nagiging kabahagi, alam nila yung hirap eh. Hindi yung magsasalita ng kung ano-ano pa. Masaya silang makatuwang. Amen? Pero yung may ingay, sino? Yung mga hindi nagbibigay, reklamador yan, number 1 yan. Maghahanap yan, sila mga hindi nagbibigay. Makapagbigyan man yung katiting, maingay pa. Mga kapatid, huwag tayong gumaya sa kanila. Amen? Huwag tayong maging kagaya nila. Sabi sa verse 8, "For you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light." Sabi ito, sapagkat nung panahon kayo nasa kadiliman, lumalakad kayo sa kadiliman. Datapwat, ngayon kayo nasa liwanag na sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Tayo bang lahat dito ay tumanggap kay Kristo na? Okay. Anak ka ng liwanag. Amen? Anak ka ni Kristo. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng kaliwanagan. So dapat, ano bang dapat nalakad ng anak ng liwanag? Abi, lumakad ka sa salita ng Diyos. Amen? Sapagkat itong liwanag ang salita ng Diyos si Kristo. Lakaran po natin ito. Huwag tayong gumaya dun sa mga anak ng kadiliman na hindi lumalakad sa salita ng Diyos. Amen? Okay, verse 9, sabi ito, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo sa ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. O sabi ito, ano dapat ang makita sa anak ng liwanag? Ano dapat ang makita? Kabutihan? Hindi, anak ka na ng liwanag eh. Tama? Tama yan, liwanag. Kasi liwanag ka na. Anak ka na ng liwanag. Ano dapat ang makita sa buhay natin? Kabutihan, katuwiran at o kamusta buhay natin? Mabuti ba tayo sa iba? Sa kapwa mo Kristyano, sa kapitbahay mo, kamusta ang buhay natin? Baka naman isnabera ka, isnabero ka. Anong masasabi ng kapitbahay mo sa'yo? Abay, dapat makita sa atin ang kabutihan. Kung may gumagawa ng mabuti, dapat tayo. Amen? Mga Kristyano, tayo yun. Kung may gumagawa ng katuwiran, kabanalan, sino, pastor? Sinong aasahan? Tayo. Amen? Na mga Kristyano. Sino dapat ang namumuhay sa katotohanan? Hindi kurap. Sino? Tayo mga Kristyano. Nakuha po mga kapatid? Bakit pastor? Anak ka ng liwanag eh. O huwag umidlip, huwag matulog. Sabi kung anong tayo ng liwanag, lumakad tayo sa liwanag. Amen? Lumakad tayo sa katuwiran, sa katotohanan. Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord, na inyong patunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. O, sa buhay natin, sa buhay ko nakikita ba si Kristo? Sa buhay nating mga tatay sa Christian, Brother Manuel, sa mga nanay, sa Testes, sa Allen, kamusta ang buhay nyo? Nakikita ba si Kristo? Kayo mga young people, pag wala ang magulang nyo, pagkasama nyo yung makaklase nyo sa school, kabarkada nyo, ang tanong ko mga kapatid, nakikita ba sa inyo si Kristo? Hello? Minsan, ito ang makinig ha. Minsan, paano magtitiwala sa atin ang magulang natin? At sasabihin nyo, trust issue. Makinig mga anak, nagtitiwala kami sa Diyos. Pero sa inyo, hindi namin alam kung anong ginagawa nyo pag wala kami. Hello mga anak? Nagtitiwala kami sa Diyos. Pero pagkasama nyo mga barkada nyo, kaklase nyo, sino mang tao, hindi namin alam kung anong ginagawa nyo. Kahit sa bahay, kahit sa cellphone, nagtitiwala kami sa Diyos, pero sa cellphone, hindi namin alam kung anong tinitingnan nyo dyan. Nakuha? Tapos sasabihin nyo, trust issue, anong ginagawa mo? Kalugod-lugod ba sa harapan ng Diyos yung tinitingnan mo sa cellphone? Hello? Yung pinapanood natin, kalugod-lugod ba sa harapan ng Diyos? May matututunan ka ba dyan? Malaya kayo gumamit ng wifi. O may mga may mga wifi sa bahay.
Pero nagpupuyat ka na sobra. Yung eye bag mo, laki-laki na. Gisingin ka ng umaga, ayaw mong gumising. Tanghala ka na magising. Bakit nagtrabaho ka ba? Okay na kung nag-call center ka eh. May sahod ka pa eh. Ay, pambira, gumamit ka na nga ng kuryente, gumamit ka pa ng wifi, nagpuyat ka pa, magkakasakit ka pa. O yung people, hello. Kamusta ang ating mga buhay at lakad? Tapos, pag-iisipan yung magulang nyo ng hindi maganda. Sabihin nyo, masyado kayong sinasakal. Eh kung sakaling kaya kayo talaga ng magulang nyo sa liig, mga kapatid, sabi ito no, patunayan mo. Kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos, so proving what is acceptable unto the Lord. Are you acceptable before God? Mga young people, okay, magmamalaki sa magulang nyo. Pinagdaanan namin ang pinagdaanan nyo. Mapalad lang kayo. Bakit? Kami ang naging magulang nyo. Sa amin, walang ganyan. Laruan namin nun. Magmamakaawa ka, makabili ka ng kotsi-kotsihang plastic. Lata, lalagyan ng gulo. Lata. Takip ng alcohol, takip ng pulbo. Yung pulbo, bubutasan sa gitna, lagyan ng dalawang alambre. Yung takip ng dalawang pulbo, dalawang alcohol, gaganon sa alambre para maging gulong. Lalagyan ng tali para hila-hila. Ang bihira kayo. Barilan da, ano ng saging. Wala kaming cellphone nun. Ang cellphone namin, lata. Bubutasan sa gitna, lalapagin ng mahabang tali. Kamusta ka dyan? Kamusta ka dyan? Tenga. Mabuti naman, mabuti naman. Ang bihira kayo sa inyo, isang click lang, ang bilis nyo eh. Wala kaming ganyan nun. Bago ka pabili ng tsinelas, butas yung tsinelas mo rito, at tanggalin tatlong mga daliri, pahirapan. Kasi pinako, nilagyan ng alambre. Yung talagang labas na paa mo sa lupa bago ka bilang ng tsinelas. Nagmamakaawa pa ako sa tatay ko, ay, bagsig ganito. Sige, tiis lang muna. Labas na yung sakong ko rito, pudpud na yung sakong, pudpud na rin yung dito. Nako, nakailang alambre ka ng sundot. Hanggang umikli na umikli yung dulo ng tsinelas mo bago ka bilihan. Magmamakaawa ka muna. Samantalang kayo sa inyo, hindi lang mabilihan sandali. Nagagalit na kayo sa magulang nyo. O katanggap-tanggap ba yun sa Diyos, mga young people? O kahit tayo mga adults, mga kapatid, kamusta yung ating buhay sa harapan ng Diyos? Katanggap-tanggap ba? Kaya sabi ito mga kapatid, patunayan mo na kinalulugan ka ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hello? Yung Bible po'y practical. Oy, bilisan natin. Sabi ito, have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabagang nagawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Oh. Paggawang masama, sawatain ka agad. Kumbaga parang bago lumaki ang sunog, kasi kandila pa lang ng apoy, putulin mo na. Naalala ko nun sa Lighthouse Dasma. Ang daming tambay na lalaki. Umuusok na yung wire kasi may nakasaksak sa labas Hindi namin gamit yun sa kapitbahay. Naglagay sila ng wire, parang extension na ganun saksakan. Umaapoy na. Padaan-daan lang yung mga tambay. Sumisigaw na yung kapitbahay namin, sunog, umaano yung wire. Wala man na ako nasa loob, labas na agad ako. Kuha ko ng guantes ko. Tanggal ang apoy. Minsan ganun tayo mga kapatid Maliit na kasalanan pa lang, pet pa lang yan, putulin mo na. Patayin mo na yung apoy habang maliit. Kasi pag yung kasalanan, pinabayaan mo, lalagablab yan. Manlalamon yan, manlalapa yan. Makakaperwisyo yan ng marami. Maliit pa lang, patayin mo na ang kasalanan. Pigilan mo na. Hello mga anak. Hindi masama ang gadget, pero dapat maging kayong disiplinado sa paggamit niyan at sa oras. Nakuha po mga kapatid. Okay, sige, fine. Bakasyon. Pero sa pasukan, papigil kayo sa magulang nyo. Disiplina. Hello? Paglilingkod sa Diyos, nag-pray ka na ba bago ka magtingin-tingin dyan? Nagbasa ka na ba ng Bible?
Nagawa mo na ba mga assignments mo? Pagka okay na, sige. Mag-cellphone ka. Pero maging maingat ka sa pinapanood mo, ha. Young people, maging maingat. Maging maingat. Hanggang doon lang naman kami, bilang magulang, hanggang warning lang kami. Pero huwag kayong sumobra. Marunong din kami magalit. Okay, verse 12. Sabi ito, sapagat ang mga bagay na ginawa nila sa lihim ay mahalay, na salitain man lamang. For it is a shame even to speak those things which are done of them in secret. Paminsan may mga young people na hahawak ng cellphone. Pag dumaan si tatay, tatago. Bakit? Ang tinatago mo? Ano pinapanood mo? Baka bold yan. Mayos kayo young people. Mga pababae, mga palalaki. Baka kung ano yung pinapanood nyo sa cellphone nyo. Umayos kayo. Naintindihan? Young people? Baka ang bata-bata mo pa nakikipag-I love you-han ka na. Sino magulang hindi magagalit? Isang araw nakabuntis ka. O isang araw nabuntis ka. Sino magulang ang matutuwa? Abay, kung kayo nag-aaral, wala mo nang ganyan. Magtapos muna kayo ng pag-aaral nyo bago ka manligaw at magpaligaw. At makinig ka. May tamang panahon para dyan. At tamang tao dapat may takot din sa Diyos. Kasi kung hindi, sakit yan sa ulo mo. Tandaan nyo yan. Kalbaryo buhay mo pag pinatus mo anak ng Diablo. Walang takot sa Diyos. Ay, Pastor, Kristyano naman, ganito, ganyan. Gaano ka nakakatiyak? Hello mga kapatid. Hindi mo kayang tusuhin ng Diyos, hindi mo kayang siyang lukuhin ng Diyos. Makalusot ka sa magulang mo, siguro makalusot ka kahit paano kay pastor, pero sa Diyos, makinig, listen, hindi ka makakatakas. Napapahiya ka. Sapagat ang mga bagay na ginawa sa lihim, mahalay, nakakahiya. Kahit salitain man lang, sabi ng Bible. 13. Datapot ang lahat ng bagay na mga bagay pagkasawata ay tinatanyag ng kaliwanagan, sapagat ang lahat ng mga bagay na tinatawag sa kaliwanagan. Ayan oh. Yung mga palihim, hindi maganda yan, palihim na relasyon, I tell you. Para kang kikiligin. Hanggang kilig ka lang, pero kakalbaryohin ang buhay mo niyan. Kukonsensyahin ka ng banal na spirito. Hindi ka magiging payapa. Sabi ito, tinawag ka sa kaliwanagan, tinawag tayo sa liwanag. Ano dapat ang ating lakad? Maayos. Amen. Kabanalan, katuwiran. Okay, 14. Wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Sa Tagalog, kaya sinasabi ng Biblia, gumising ka. Amen? Gumising! Huwag kang maglaro sa kasalanan kahit ikaw ay matanda na. Huwag kang maglaro sa maling pakikipagrelasyon. Kabataan, gumising ka, huwag maging matigas ang ulo. Huwag kang patulog-tulog, sabi ng Bible, at magbangon ka sa gitna ng mga patay. At liliwanag ka, at sa liliwanagan ka ni Kristo. Kahit tayo mga Kristyano, mga adults, kahit ako ginising tayo mga kapatid sa kaliwanagan. O makinig, dapat ang buhay natin fruitful. Dapat sa maghapon, ano bang nagawa mo sa maghapon? Tanong yung sarili mo. Okay, kahit tayong mga Kristyano, bata matanda, nagbasa ka ba ng Bible? Nag-pray ka ba sa Panginoon? Pinanalangin mo ba ang negosyo mo? Pinanalangin mo ba ang tatay mo, ang nanay mo, si pastor, ang simbahan natin? Pinanalangin mo ba ang ating bansa? Pinanalangin mo ba ang kabuhayan natin? Ano pang nagawa mo? Tumulong ka ba sa magulang mo sa buong maghapon? O baka naman naglaro ka lang maghapon? Anong ginawa? Matulog lang ako pastor maghapon. Tapos nagpuyat ka pa magdamag. Napakabatugan mo naman. Gumising ka, sabi ng Bible, gumising ka, Manuel. Hindi si Manuel laki ha. Pag ginising ka, pag ginising mo, lagi Sino pa? maraming kuto sa katawan. Gumising ka, TJ.
gumising tayong lahat sa pagkakatulog. At magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Oh, napakalina ng sinasabi ng Biblia. Gumising tayo, amen? Tumayo ka dyan, umalis ka sa kasalanan yan. Umuhi ka sa liwanag. Oh, huling talata. See then, that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. O, dapat yung ating lakad daw, paano lumakad ang pusa? Sa pader na maraming baboy sa ibabaw. Di ba sabi nung, hindi niya kita yung mga paa niya, pero yung pusa, alam niya pagtigil, di ba? Di ba? Maingat ang pusa kahit nga sa bakod na manipis eh. Mga pusa, ganun. Ayaw niya matutumihan. Ganun ang pusa. Ganun ang mga sheep, ang mga tupa. Ang mga baboy, bara-bara yan, kahit may mga tae dyan. Kumuskusin pa ng muso niya. Hindi man tayo baboy. Hindi rin tayo kambing na nanunuwa. Tayo yung mga tupa ng Diyos. Amen? Dapat maingat sa paglalakad. Sabi to, maging maingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang. Ayan o. Kundi gaya ng marurunong. Huwag kang lumakad sa buhay bilang Kristyano. Huwag kang mabuhay na para bang namumuhay ka ng mga mangmang nang hindi nagiging maingat. Anong plano mo sa buhay bilang kabataan? Dapat may ganun kang kaisipan. Anong focus mo sa buhay bilang kabataan? Maging tamad, magtulog-tulog lagi. O tayo mga Kristyano, lahat tayo, sumuway sa Diyos, ganun ba? Mamuhay sa kasalanan, hindi ayusin ang buhay natin, hindi maglingkod sa Diyos. Abay mga kapatid, ayusin natin ating mga lakad. Hello! Malapit na bumalik si Kristo. May mga maiiwan na hindi totoo. Nakakalungkot yun pag naiwan ka rito sa mundong ito. Yari ka kay Antikristo. Hirapan yung maiiwan. Mga kapatid, huling talata sabi ito, redeeming the time because the days are evil, na inyong samantalin ang panahon sapagat ang mga araw ay masasama. Kaya sabi ng Bible, maging maingat tayo sa ating buhay. Ang mundo po hindi pabuti. Bansa na nga lang natin, magulo na eh. Abay, mamuhay tayo ng maayos. Kristyano ka, anak ka ng Diyos. Amen? Okay, dalangin ko mga kapatid, share sa ating mga sarili. Kamusta ang lakad mo sa buhay bilang Kristyano? Kamusta yung buhay mo araw-araw bilang kabataan, bilang adults? Kamusta ang ating pamumuhay? Dalangin ko mga kapatid, tularan natin si Kristo. Amen? Huling-huling talata, balikan natin yung verse 1. Be therefore followers of God. Basahin natin sabay-sabay. Be therefore followers of God as dear children. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Tularan natin si Kristo. Amen? Namuhay ng kabanalan, namuhay ng malinis, masunurin sa Ama, masipag, nagpapasakop, lumalakad sa sinasabi ng kanyang Ama sa langit. Dapat ganun din tayo bilang mga Kristyano, bilang mga anak ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Yung RBCJ, paki-off na. Pero yung paki-post lang sa YouTube.
Butin ko kayo sa talo. Yan, butin ba yan? DJ. Ngayon gusto ko.